Welcome sa ating YouTube channel, Main Child Updates. For today's video, pag-usapan natin mga kaaldab. Ito nga pong mga sinabi or pinost ni Madam Cosette Doctrinero sa kanyang official Facebook page patungkol nga po sa balita ng Manila Bulletin. Sa kanilang pinost ay actor turned politician Arjo Ataide, no, representative of Quezon City, 1st District, di po ba? Na para bang sinasabi niya na yung kanyang pamilya daw patungkol doon sa issue ng blood control ay inosente raw. Walang kinalaman ang pamilya ni Arjo Ataide sa nasabing blood control project. Ibig sabihin, pinapabulaanan po niya, pinapasinungalingan niya na ang pamilya daw niya or pati daw siya ay walang kinalaman doon sa sinasabing blood control project. Pero ito yung aking opinion dito, mga kaaldab. Paano yan? Meron nga tayong ebidensya at resibo. Yung picture nga po ng mag-asawang Diskaya, di po ba? At yung mismong sabihin lang nating picture ng trampoline or poster ng proyekto na pinapayunan or pinapamunuan ni Arjo Ataide noon na pinost niya, tapos bigla na lang nawala or bigla na lang pong na-delete or nawala or pina-delete niya matapos ma-involved siya doon sa issue ng blood control project. Yan naman po yung ating yan naman ho ang kanyang sinasabi or pinapamulaanan na naghuhugas kamay daw siya sa mga issue. Paano ka naman papaniwalaan na inosente ang iyong pamilya? No? Kitang-kita nga, di ba? OA naman na pumunta yung mag-asawang Diskaya doon sa iyong opisina para lang magpa-picture doon sa iyo, tapos walang ginawang himala doon. Sabihin na lang natin ganon. Siyempre after nun or bago magpa-picture, siyempre mayroon na yung under the table kung ating tatawagin, di po ba? Tapos ngayon siyempre, di ba, mainit pa rin ang issue ng blood control project. At siyempre alam naman ng lahat huwag ka nang umapila kahit na sabihin pa ninyo na hindi kayo involved. Pero merong ebidensya. Unang-una, kung totoo nga po yung sinasabi ninyo na wala kayong alam or kinalaman yan sa flood control project, bakit parang hindi kayo magkasundo ni Mayor Joy Belmonte? At meron daw siyang hawak na ebidensya laban sa inyo. Diba?
Tapos, dapat, kung legit nga po yung sinasabi ninyong proyekto ninyo na na-involve kayo, eh dapat nasa master plan po yan ng Quezon City. Kaya lang parang wala daw eh. Wala doon sa master plan ng Quezon City yung proyekto. Ibig sabihin, illegal. Hindi po legal. No, hindi po siya kasama doon. Kahit na anong sabihin ninyo sa publiko na inosente, walang alam, walang kinalaman, eh, andyan na yan eh. Kahit anong sabihin mo, kahit na maghugas kamay ka pa ng 100 beses o higit pa, eh, hindi na yan maniniwala sa, sa mga sinasabi mo, real talk lang. Kung nag-aral ka nga ng college, or nakapagtapos ka nga ng pag-aaral, pero hindi mo naman ginagamit sa tamang, ay nako, dahil ka pa ng mga mga hindi nakapag-aral eh, di ba? Yan ang pinaka mahirap, no? Meron kang ang utak, pero hindi mo naman ginagamit sa tama, eh, tapos ngayon, gamitin mo yung pagiging artista mo para, ay, maawa naman kayo sa amin. Umiiyak-iyak pa yan habang kausap yung yung taga ABS-CBN or GMA or Manila Bulletin or TV5 habang ini-interview siya, di ba? Para naman para maawa naman kayo sa amin. May luha-luha pa yan, siguro, no? Hindi lang halata sa picture or video. Pero, nakikiusap po yan, yung malamang awang-awa, no? Yung malamang para maawa kayo sa kanyang mga sinasabi. Pero, huwag kayong pagpalinlang sa kanyang mga sinasabi. Total, okay naman sana kung di ba? Buti nga si Anjuliana may paliwan tayo. Kahit na konsehal lang yan ng Quezon City or konsehal lang yan ng isang lugar, hindi nga siya na-involved sa sa flood control project. Isa yan sa mga nagustuhan ko kay Anjuliana, kahit nasabihin pa natin na mayroon diyang mga red flags sa mga sinabi niya patungkol sa mga nakaraang mga video niya, pero dito ako sa legit, ayaw ko ng mga sinungaling dahil isa yun sa mga kinakainisan ko sa isang tao, no? Ayoko ng fake news, ayoko ng paawa effect para paniwalaan ng mga taong mga sabihin natin mga botante. Huwag ninyong iboto yan next sa next election or sa 2028 election. Kasi para sabihin pa natin na oo, merong chance na hindi na raw tatakbo ayon doon sa hula ni Madam yung isang maghuhula na yun na nabalitaan natin o na-update na natin noong nakaraan, mga kaaldab, na tungkol doon sa issue ng flood control na yan. Pero para po sa akin, mga kaaldab, huwag po nating hayaan, huwag nating paniwalaan yung mga sinasabi niya na maawa kayo or inosente silang pamilya. Siyempre, hindi natin inadawit dito si Ming dahil
hindi naman siya membro ng pamilya Kaide. Si Maine Mendoza. Hanggang dito na lang ang ating video. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates. In the main, kay Alden. Bye.